Nagsimula ng gabi ng tuluyang magdesisyon si Alitea na tapusin ang 5 taong relasyon nila ni Christoph. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa tapat ng maliit na inuupahang bahay ni Christoph, tila mas malamig pa sa ulan ng mga salitang binitawan niya. Hindi ko na kaya, Christoph. Tahimik lamang ang lalaki. Basa ang kanyang buhok, hindi alintana ang patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Kagagaling lang niya sa maghapong trabaho sa talyer. May bahid pa ng grasa ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya iyon inintindi. Mas mabigat ang nararamdaman niya kaysa sa pagod ng buong araw. Ano na namang hindi mo kaya, Thea? Mahina niyang tanong, pilit pinipigilan ng kaba sa dibdib. Humugot ng malalim na hininga si Alitea. Suot niya ang isang mamahaling dress na hinungulugan niya buwan-buwan. Maayos ang kanyang ayos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Tabod na akong mangarap ng walang kasiguraduhan, sagot niya. 5 taon na, Christoph. 5 taon na akong naghihintay. Napayo ko ang lalaki. Hindi ito ang unang pagkakataong narinig niya ang reklamo na iyon. Ngunit ngayon, iba ang tono. Mas matalim, mas tiyak. Kaunti na lang, Thea. Nakapag-ipon na ako kahit papano. Balang araw na naman! Napataas ang boses niya. Lagi na lang balang araw. Kailan ba yan darating? Kapag matanda na tayo? Kapag wala na akong pagkakataon para maranasan ang buhay na gusto ko? Sumingap si Christoph. Hindi siya sanay makipagtalo. Hindi siya marunong magsalita ng magagara o mangako ng imposible. Ang alam niya lang, nagsusumikap siya. Ginagawa ko naman ang lahat. Hindi sapat ang lahat mo, Christoph. Sagot ni Alitea, halos pabulong na rin ngunit mas masakit. Mahal kita, oo. Pero hindi ako nabubuhay sa pagmamahal lang. Tumigil ang mundo ni Christoph sa mga salitang iyon. Hindi sapat. Sa 5 taon na pagsasama nila, mula nang maging magkasintahan sila sa kolehiyo, nangako siyang bibigyan niya ng magandang buhay si Alitea. Hindi man agad, pero darating din. Pangarap niyang makapagpatayo ng sariling talyer, makabili ng bahay, makapag-ipon para sa kinabukasan nila. Ngunit para kay Alitea, mabagal ang mundo niya. Lahat ng kaibigan ko, Christoph, may kondo na, may kotse, nakakapag-travel sa ibang bansa. Ako, nandito pa rin, umaasa sa pangarap mo. Hindi lang pangarap to, Thea. Plano ko to, pinaghihirapan ko. Pero hindi ako sigurado kung darating pa yan. Umiling siya at doon na tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Mas mahal ko ang sarili ko, mahina niyang sabi. Ayokong tumanda na puno ng pagsisisi. Parang may kung anong bumiyak sa dibdib ni Christoph. Hindi niya alam kung paano hahabulin ng babaeng minahal niya ng buong buo. Kung pera lang ang kulang, naputan ang kanyang salita. Hindi lang pera, kasiguraduhan, seguridad, buhay na hindi puro tiis. Saglit silang nagkatitigan. Sa mga mata ni Christoph, malinaw ang pagmamakaawa. Sa mga mata ni Althea, malinaw ang pagod. Sorry, sabi niya sa huli. Isang hakbang paatras. Isa pa. Hanggang sa tuluyang siyang tumalikod. Hindi siya pinigilan ni Christoph, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang kahit pigilan niya ito, hindi niya kayang ibigay ang hinihingi ng babae. Ngayon. Habang papaliyo si Alitea, tila bawat hakbang nito ay may kasamang piraso ng puso ni Christoph. Pagpasok niya sa loob ng bahay, doon lamang bumigay ang lalaki. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan ang kisame na may tagas tuwing umuulan. Ito ang realidad niya. Simple. Salat. Ngunit totoo. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Doon nakalagay ang maliit na kahon. Isang mumurahing singking na pinag-ipunan niya ng ilang buwan. Plano niyang mag-propose sa susunod na linggo, sa mismong anibersaryo nila. Ngulit ngayon, wala na ang dahilan. Sa kabilang banda ng lungsod habang nasa taxi pa uwi si Alitea, pilit niyang pinipigilan ng sariling lumingon.
Ramdam niya ang bigat sa dibdib, ngulit pinilit niyang paniwalaan ang sarili. Tama ang ginawa niya. Hindi siya masamang tao. Pinili lang niya ang mas magandang buhay. Ngulit sa kaibutran ng kanyang puso, may munting tinig na bumubulbol. Paano kung nagkamali ka? Hindi niya alam. Ang desisyon ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. At sa susunod na 7 araw, babaliktad ang mundo nilang dalawa sa paraang hindi nila inaasahan. 1 linggo, 7 araw na tila 7 taon para kay Christoph. Pagkatapos ng gabing iniwan siya ni Althea, tila naging mas tahimik ang buong mundo. Pareho pa rin ang lahat. Ang maingay na kalsada tuwing umaga, ang amoy ng mantika at grasa sa talyer, ang tagas sa kisame tuwing gabi, ngunit iba na ang pakiramdam. May kulang. Sa bawat pagmulat niya ng mata, may sandaling umaasa siyang may mensahe sa kanyang cellphone. Wala, ni isang kumusta ay walang dumating. Sa talyer, napansin ng kanyang kaibigang si Ben ang pagbabago sa kanya. Pare, ayos ka lang ba? Tanong nito habang inaabot ang wrench. Ayos lang, maikling sagot ni Christoph. Ngulit halatang hindi, mas naging tahimik siya, mas naging seryoso. Parang bawat turno ng bolt ay may kasamang bigat sa dibdib. Tuwing tanghali, dati sabay silang kumakain ni Althea sa maliit na karinderya sa kanto. Ngayon, mag-isa na lang siya roon. Pareho pa rin ang ulam, adobo o sinigang, ngunit iba ang lasa, walang kasama. Sa kabilang banda, pilit namang nililibang ni Althea ang sarili. Sumama siya sa mga kaibigan sa mall, nagkape sa mamahaling cafe, nag-scroll sa social media, tinitingnan ang mga travel vlog at luxury posts na dati pinapangarap niyang maranasan. Ngulit tuwing may makikitang post tungkol sa long-term couples na nagpo-propose, may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Pinilit niyang isang tabi iyon. Masasanay din ako, bulong niya sa sarili. Samantala, isang gabi, pauwi si Christoph galing trabaho nang mapadaan siya sa isang maliit na lotto outlet malapit sa terminal. May ilaw itong kumikislap at may nakasabit na karatulang, Jackpot, 200 million pesos. Napahinto siya. Naalala niya ang biro ni Althea ilang buwan nang nakalipas. Kung manalo ka lang sa loto ng milyon-milyon, baka pakasalan kita agad. Natatawang sabi nito noon. Napangiti siya sa alaala. Isang mapait ngulit malambing na alaala. Mula sa bulsa, kinapa niya ang naitirang pera matapos ang pamasahe at pagkain. Kaunti na lang iyon. Dapat sana'y itatabi niya para sa kuryente, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya. Isang taya lang, sabi niya sa tindera. Pinili niya ang mga numerong may kahulugan sa kanya, ang birthday ni Althea, ang anibersaryo nila, at ang edad niya nang una silang magkakilala. Habang isinusulat ng tindera ang ticket, hindi niya alam kung bakit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Pagkaabot sa kanya ng maliit na papel, tiniklop niya ito at maingat na inilagay sa kanyang wallet. Malay mo, baka ito na ang balang araw. Pagdating sa bahay, muli niyang tinignan ang mumurahing singsing na nakatago pa rin sa kahon. Hindi niya kayang itapon. Hindi pa. Kung may himalaman, habang nakahiga at nakatingin sa kisami, kahit isang beses lang. Sa kabilang bahagi ng siyudad, habang nakahiga sa malambot na kama na inuupahang kondo ng kaibigan, hindi makatulog si Althea. May kakaibang kaba siyang hindi maipaliwanag. Binuksan niya ang cellphone at napatingin sa pangalan ni Christoph sa contact list. Ilang beses niyang gustong pindutin ang call button, ngunit nanaig ang pride. Siyang dapat magsikap. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, parehong may hinihintay ang kanilang mga puso. Isang senyales, isang patunay, isang pagbabago. Lumipas ang mga araw nang walang nangyayari. Tahimik, normal, parang walang magbabago. Hanggang sa dumating ang linggong gabi, ang araw ng draw. Habang nakaupo si Christoph sa karinderya at kumakain ng hapunan, nagsimula ang anunsyo sa telebisyon. Handa na ba kayo? Masayang sabi ng host. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Sa loob ng kanyang wallet, naroon ang maliit na papel at sa loob ng ilang minuto, ang simpleng katahimikan ng 1 linggo ay malapit ng palitan ng ingay na yayanig sa kanilang dalawa. Hindi naman talaga balak ni Christoph panoorin ang Lotto Draw ng gabing iyon. Pagod siya, gusto na lang niyang umuwi at matulog, takasan kahit sandali ang sakit ng 1 linggong katahimikan. Ngunit habang kumakain siya ng hapunan sa paborito niyang karinderya, biglang lumakas ang volume ng telebisyon. Simula na po ang ating Grand Lotto Draw! Masiglang sigaw ng host. Napatingin si Christoph.
Sa loob ng kanyang wallet, naroon ang maliit na papel na halos nakalimutan na niya. Kung hindi lang dahil sa pagbibiro noon ni Althea, hindi naman siya tataya. Kung mananalo ka sa loto, baka pakasalan pa kita. Naalala niyang sabi nito. Mapait siyang napangiti. Hindi niya inakala ang simpleng biro na iyon ang magpapakaba sa kanya ngayon. Isa-isang lumabas ang bola sa makina. Unang numero! Sumulyap siya sa screen. Pagkatapos, maingat niyang kinuhang ticket sa wallet. 14! Napatingin siya sa papel. Tugma! Nanlaki ang kanyang mga mata. Pangalawang numero. Tugma ulit. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Baka nagkakataon lang. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Isa-isa tumatama ang mga numero sa hawak niyang ticket. Nagsimulang manigig ang kanyang kamay. Huminto ang mundo sa huling bola. At ang huling numero para sa jackpot na 200 million pesos, ramdam niya ang pintig ng kanyang puso sa kanyang tenga. Lumabas ang bola. Binanggit ang numero. Tugma! Tuluyang bumagsak ang kutsara sa kanyang kamay. Tahimik siyang nakatitig sa telebisyon habang nagkakagulong mga tao sa karinderya. May nagsasabing, "Saan na ako?" May tumatawa, may napapailing. Ngunit para kay Christoph, tila siya lang ang naroon. Dahan-dahan niyang tinignan muli ang ticket. Isa-isa niyang binasa ang numero. Walang mali. Walang kulang. Siya ang nanalo. Siya. Ang simpleng mekaniko na iniwan dahil walang maibigay na luho. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. "Kuya, okay ka lang?" tanong ng tindera. Hindi siya agad nakasagot. Parang panaginip. Parang hindi totoo. Unti-unti siyang tumayo, naglakad palabas ng karinderya. At doon, sa madilim na bahagi ng kalsada, napaupo siya sa gilid ng bangketa. 200 million! Bulong niya. Isang linggo lang ang nakalipas nang sabihing hindi sapat ang lahat niya. Ngayon, sobra-sobra na. Ngunit kasabay ng saya, may kakaibang takot na sumiksik sa kanyang dibdib. Anong mangyayari ngayon? Sino ang magsisimulang lumapit? Sinong magbabago? At babalik kaya si Althea? Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Althea sa pag-scroll sa social media nang may biglang lumitaw na post sa feed niya. Isang residente ng San Mateo ang nanalo ng 200 million jackpot. May kasamang larawan. Napakunot ang noon niya. Nang i-click niya ang balita, bumungad ang larawan ni Christoph. Medyo malabo, kuha mula sa file photo ng barangay ID. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya agad nakahinga. Parang may kung anong sumampal sa kanya ng malakas. Hindi. Imposible. Bulong niya. Isang linggo matapos na itong iwan. Kung naghintay lang siya, kung tiniis lang siya, kung naniwala lang siya sa balang araw. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang katotohanang wala na siya sa tabi ni Christoph sa pinakamalaking tagumpay niya o ang posibilidad na baka hindi na siya nito kailangan pa. Samantala, habang nakaupo sa madilim na bangketa, mairing hinawakan ni Christoph ang ticket. Sa unang pagkakataon matapos ang hiwalayan, ngumiti siya. Ngunit hindi iyong ngiting puno ng saya. Ito'y ngiting may halong pait. Balang araw, mahinang niyang sabi sa hangin. Dumating na ang balang araw. Ngunit hindi na niya alam kung kanino niya ito gustong ibahagi. Magdamag hindi nakatulog si Althea. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng balita sa kanyang cellphone na para bang magbabago ang pangalan kapag nag-refresh siya ng page. Ngunit malinaw ang nakasulat. Local mechanic wins 200 million jackpot. At ang larawang nasa ibaba, si Christoph. Ang lalaking iniwan niya dahil hindi sapat ang kanyang kinikita. Napaupo siya sa gilid ng kama. Parang may mabigat na kamay na pumipisil sa kanyang dibdib. Isang linggo, mahina niyang bulong. Isang linggo lang ang pagitan ng hiwalayan at ng pagkapanalo. Kung naghintay lang siya ng kaunti pa. Kung hindi siya nagpadala sa pagod at inggit. Biglang pumasok sa isip niya ang huling eksena nila sa ilalim ng ulan. Ang mga salitang binitawan niya. Hindi sapat ang lahat mo. Ngayon, sobra-sobra na. Sa kabilang banda ng siyudad, kabaliktaran ang nangyayari kay Christoph.
Pagkatatas niyang kumpirmahin ang ticket sa Lotto outlet kinabukasan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. "Sir, kayo po ang nanalo?" Halos hindi makapaniwalang tanong ng empleyado. Tahimik siyang tumanggo. Ilang oras lang ang lumipas, parang may radar ang mga tao. May kapitbahay na biglang bumisita. May kamag-anak na matagal nang hindi nagpapakita. May mga kakilalang biglang bumati ng, "Pare, congrats!" Hindi pa niya nakukuha ang pera, pero parang hati-hati na ito sa isip ng lahat. Nang dumating ang ilang lokal na reporter sa tapat ng bahay niya, doon niya naramdaman ang bigat ng bagong katotohanan. "Anong pakiramdam na maging instant millionaire?" Tanong ng isa. Hindi siya agad nakasagot. Sa totoo lang, hindi pa siya masaya. Naguguluhan siya. Sa gitna ng mga kamera at mikropono, biglang pumasok sa isip niya si Althea. Kung nandito siya ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Samantala, sa kondo ng kaibigan, hindi na napigilan ni Althea ang sarili. Tinawagan niyang isa nilang dating kaklase. "Uy, totoo ba yung kay Christoph?" Pilit na casual ang tono niya. "Totoo, grabe nga eh. Big time na siya. Ang swerte mo sana." Natatawang sagot ng kausap. Mas lalo siyang nanliit. "Ang swerte mo sana." Parang kutsilyong tumarak sa kanya ang mga salitang iyon. Bigla niyang naisip ang mumurahing bahay ni Christoph, ang kisaming may tagas, ang simpleng rakunan sa karinderya. Lahat yon kinamuhian niya noon. Ngayon, parang mas mahalaga pa iyon kaysa sa mga mamahaling cafe na pinupuntahan niya. Sa labas ng bahay ni Christoph, patuloy ang pagdagsa ng tao. "Pare, tulong naman sa business. Pinsan mo ko sa side ni Tita Lorna. Naaalala mo ba ako?" Unti-unting nagsimulang sumakit ang ulo ni Christoph. Isang linggo lang ang nakalipas, halos walang kumakausap sa kanya tungkol sa pangarap niya. Ngayon parang lahat may plano para sa pera niya. Habang papalubog ang araw, nakaupo siya mag-isa sa loob ng bahay. Tahimik na ulit, ngunit ibang klaseng tahimik. Mas mabigat, mas maingay sa isip. Kinuha niya ang cellphone at tinitigan ang pangalan ni Althea sa contact list. Hindi siya nag-message, hindi rin siya tumawag. Kung may gusto itong sabihin, siya ang dapat maunang lumapit. Sa kabilang banda, nakatayo si Althea sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang sarili. Maganda siya, matalino, ambisyosa. Ngunit bakit parang may kulang? Napahawak siya sa dibdib. Hindi dahil sa pera ang kirot, kundi dahil sa posibilidad na baka hindi na siya kailangan ni Christoph. Isang linggo lang ang makalipas, siya ang may kontrol. Siya ang umalis. Ngayon, tila siya ang naiwan. At sa pagitan nilang dalawa, nagsimula ng gumalaw ang tagana. Hindi para ibalik agad ang lahat, kundi para subukin kung alin ba talaga ang mas matimbang. Ang kayamanan o ang pusong marunong maghintay? 3 araw matapos kumalat ang balita, hindi na nakatiis si Althea. Buong gabi siyang nag-isip. Buong gabi siyang nagtanong sa sarili kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto niyang puntahan si Christoph. Dahil ba sa pera? O dahil sa sakit na nararamdaman niya sa tuwing naiisip niyang baka may ibang babaeng makikinabang sa tagumpay nito? Umaga pa lang ay nag-ayos na siya. Isinuot niya ang isang simpleng blouse. Hindi kasing sosyal ng dati niyang porma. Hindi niya alam kung bakit pero parang ayaw niyang magmukhang marangya sa harap ni Christoph ngayon. Pagdating niya sa tapat ng bahay nito, bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahan. May 2 sasakyang nakaparada. May mga taong nagkukumpulan. May isang lalaking may hawak na amira. Parang may mini press con sa harap ng dating tahimik na bahay. Napahinto siya. Ganito na ba ang mundo ni Christoph ngayon? Habang nagdadalawang isip kung lalapit pa siya, biglang bumukas ang pinto ng bahay. At doon niya nakita si Christoph. Nakapolo na bago. Maayos ang buhok. May kaunting pagbabago sa tindig. Mas tuwid, mas sigurado. Ngunit ang mga mata nito ay pareho pa rin. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Saglit na natigil ang ingay sa paligid. O baka sa pandinig lang niya iyon. Lumapit siya. "Hi," mahina niyang bati. Bahagyang nagulat si Christoph, ngunit mabilis ding nagtago ang emosyon sa kanyang mukha. "Hi," maikli niyang sagot. Walang yakap,
Walang ngiti. Walang init. "Congrats!" sabi ni Althea, pilit na ngumiti. "Salamat." Yun lang. Isang salitang hindi niya akalaing kayang maging napakalamig. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. Sandaling tumingin si Christoph sa mga taong nakapaligid. Pagkatapos ay tumanggo at naglakad papunta sa gilid ng bahay, malayo sa mga usisero. Tahimik silang nakatayo sa ilalim ng punong nungga na minsan nilang pinagtambayan. "Hindi ko inaasahan," panimula ni Althea. "Yung panalo mo." "Hindi ko rin," sagot ni Christoph. Muli ay katahimikan. Parang may makapal na pader sa pagitan nila ngayon. "Kamusta ka?" tanong niya. "Okay lang." Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang malamig na tono nito o ang katotohanang kaya na nitong mabuhay nang wala siya. "Christoph," nakalunok siya. "Tungkol sa nangyari sa atin." "Anong tungkol?" Diretso nitong sagot. Natigilan siya. Dati si Christoph ang laging umaamo, laging nagpapaliwanag. Ngayon, parang hindi na ito ang parehong lalaki. "Baka pwede pa nating pag-usapan," mahina niyang sabi. "Napag-usapan na natin, Thea. Sabi mo, hindi sapat ang kaya kong ibigay." Parang sinampal siya ng sarili niyang mga salita. "Hindi ko ibig sabihin, pero yun ang narinig ko." Napayuko siya. "Hindi ko alam na mangyayari to. Kung alam ko lang, kung alam mo lang na mananalo ako." Tanong ni Christoph, diretso ang tingin. Napahinto siya. Hindi siya makasagot. Dahil iyon nga ang totoo. 1 linggo ang pagitan ng kanilang hiwalayan at ng jackpot. 1 linggo. Hindi lang dahil sa pera. Pilit niyang sabi kahit may bahagi sa kanyang alam na hindi iyon buong katotohanan. Tahimik siyang pinagmasdan ni Christoph. Sa loob ng 1 linggo, natutunan niyang may 2 klase ng tao. Ang mga nandyan kapag wala ka at ang mga darating kapag meron ka na. Alam mo, ang daming taong lumalapit ngayon. Mga kamag-anak na hindi ko kilala. Mga kaibigang matagal nang nawala. Sandali siyang tumigil. Hindi ko pa alam kung sino ang totoo. Ramdam ni Althea ang ibig sabihin nito. Kasama ba siya sa tinutukoy? "Hindi ako nandito para humingi. Gusto ko lang makita ka." "Bakit?" Diretso nitong sagot. Napaiwas siya. "Dahil mahal kita pa rin." Gusto niyang sabihin iyon, ngunit sa likod ng puso niya may bahid pa rin ng pagnanais sa marangyang buhay na ngayoy posible na. At marahil ay iyon ang naramdaman ni Christoph. "Magulo pang lahat," sabi niya sa huli. "Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko." Hindi iyon pagtanggi. Ngulit hindi rin iyon pagtanggap. Naiwan si Althea na nakatayo habang bumalik si Christoph sa loob ng bahay. Habang naglalakad siyang palayo, mas mabigat ang kanyang dibdib kaysa sa gabing iniwan niya ito. Dati siya ang lumayo. Ngayon, siya ang hindi sigurado kung may babalikan pa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may aaring hindi lang pera ang kayang mawala sa kanya. Kundi ang lalaking minamahal niya. At marahil ay hindi na muling baging kanya. Mabilis ang mga sumunod na araw. Parang bagyong dumaan sa tahimik na buhay ni Christoph ang 200 million pesos. Matapos niyang asikasuhin ang mga dokumento at opisyal na kumpirmahin ang kanyang pagkapanalo, tuluyan ang nagbago ang takbo ng kanyang mundo. May financial advisor na ipinakilala ng isang malayong kamag-anak. May negosyanteng nag-alok ng partnership. May real estate agent na halos araw-araw siyang tinatawagan. Sayang ang pera kung hindi palalaguin. Paulit-ulit na sabi sa kanya. Sa una, maingat si Christoph. Tahimik siyang nakikinig. Hindi siya basta pumipirma. Ngunit habang tumatagal, unti-unting sumisiksik ang bagong pakiramdam sa kanyang dibdib. Kaya ko na. Hindi na ako yung dating minamaliit. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na siya ang naghahabol. Siya na ang hinahabol. Lumipat siya sa isang mas maayos na subdivision. Hindi mansyon, ngulit malayo sa dating bahay na may tumutulo kisame. Bumili siya ng sasakyan na matagal na niyang pinapangarap, hindi para magyabang, kundi para maramdaman man lang na nagbago na ang estado niya.
Ngunit kasabay ng pag-angat, may kung anong nag-iba sa kanya. Mas naging maingat siya sa mga tao. Mas naging tahimik. Mas naging mapagmasid. Isang gabi, inimbitahan siya ng isang bagong kakilala sa isang private gathering sa isang high-end condominium unit. Networking, sabi nito, makakatulong sa'yo. Hindi siya sanay sa ganong mundo. Pagpasok pa lang niya, bumungad ang maliwanag na ilaw, mamahaling alak at mga taong may kumpiyansang parang sanay sa karangyaan. "Christoph, the lucky guy!" sigaw ng host habang tinatapik ang kanyang balikat. Ngumiti siya, pilit na nakikisabay. May mga babaeng lumalapit, may mga lalaking may dalang proposal, lahat nakangiti, lahat mababait. Sa isang sulok ng kwarto, may isang babaeng mapula ang labi at elegante ang pananamit na halos hindi humiwalay sa kanyang tabi. Hindi kabagay sa tahimik, bulong nito habang inaabot ang baso ng alak sa kanya. Mas bagay kasi spotlight. Hindi niya alam kung bakit, pero may bahagyang pagkalasing ang nagdala sa kanya sa pakiramdam na iyon. Pakiramdam na espesyal siya. Pakiramdam na kaya niyang maging iba. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Althea sa maliit na kafe, hawak ang cellphone. May nagpadala sa kanya ng larawan. Si Christoph. Nasa isang party. May mga taong nakapaligid. May babaeng halos nakadikit sa kanyang braso. Hindi niya alam kung bakit kumirot ang dibdib niya. Siya ang umalis. Siya ang nagsabing hindi sapat. Ngunit bakit parang siya ngayon ang napapalitan? Pinikit niya ang mga mata. "Kasalanan ko to," bulong niya. Sa party, habang tumatawa ang mga tao, sandaling napahiwalay si Christoph sa grupo at lumabas sa balkon niya. Tahimik doon. Mula sa itaas, tanaw niya ang ilaw ng lungsod. Dati, pinapangarap lang niyang makita ang ganitong view. Ngayon, narito na siya. Ngunit bakit parang may kulang pa rin? Hinugot niya ang cellphone at saglit na napatingin sa pangalan ni Althea. Hindi siya nag-message. Sa halip, ibinalik niya ito sa bulsa. "Focus ka. Hindi ka na yung dating Christoph." Ngunit hindi niya napansin habang pilit niyang binabago ang sarili para bumagay sa bagong mundong ginagalawan niya, unti-unti ring nagkakaroon ng lamat ang kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may bumubulong sa kanya. Kaya mong higitan ng dating ikaw. At minsan, ang pagnanais na higitan ng sarili ay nagsisimula sa paglimot kung sino ka talaga. Sa gabing iyon, habang patuloy ang tawanan at tunog ng baso, nagsimula ang unang lamat sa pusong dating simple, tahimik at kontento. Hindi dahil masama si Christoph, kundi dahil ang pera, tulad ng apoy, ay kayang bigyan ng liwanag. Ngunit kaya ring magsimula ng sunog. Lumipas ang ilang linggo at lalong naging abala ang buhay ni Christoph. May schedule na siya halos araw-araw. Meeting sa umaga, site visit sa hapon, dinner meeting sa gabi. Ang dating simpleng mekaniko na umuuwi bago magdilim ay ngayoy bihirang makita sa sariling bahay. Sa bawat paglipas ng araw, mas nasasanay siya sa bagong mundo. Mamahaling relo, tailored na damit, mga taong marunong magsalita ng milyon ang puhunan, at sa bawat papuri na naririnig niya, unti-unting tumataas ang kumpiyansa niya. "Ang galing mo, Christoph. Natural ka sa negosyo." "Sayang kung hindi mo palalaguin yan." "Hindi ka na pang talyer." Hindi niya namamalayan, unti-unti niyang kinakalimutan ang amoy ng grasa at ang tunog ng martilyo sa umaga. Isang gabi, muling may party. Mas enggrande kaysa sa una. Sa isang rooftop bar na tanaw ang buong siyudad, naroon ang mga bagong kaibigan ni Christoph. May DJ, may imported na alak, at may mga taong tila walang problema sa buhay. Kasama niya roon si Vanessa, ang babaeng unang lumapit sa kanya sa condo gathering. Maganda, kumpiyansa, marunong magdala ng sarili, at alam kung paano magpapansin. "Relax ka lang," sabi nito habang inaabot ang baso sa kanya. "Deserve mo to." Napatingin si Christoph sa paligid. Sa isang sulok, may mga lalaking nag-uusap tungkol sa investments. Sa gitna, may mga babaeng tumatawa ng malakas. At sa tabi niya, si Vanessa,
nakahawak sa kanyang braso. Hindi siya umiiwas, hindi rin siya lumalapit. Parang hinayaan lang niya ang mga bagay na mangyari. Sa kabilang banda ng siyudad, hindi mapakali si Althea. May nagtag na naman sa kanya sa isang post. Larawan ni Christoph, nakangiti, may hawak na baso ng alak at sa tabi niya si Vanessa, halos nakadikit ang balikat. Bagay sila, komento ng isa. Parang may lamalig-namig na ibinuho sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganito kasakit. Siya ang umalis. Siya ang nagsabing hindi sapat. Ngunit ngayong may ibang babaeng nasa tabi ni Christoph, sa kanya naramdaman ang takot. Takot na tuluyan na siyang mapalitan. Sa rooftop, habang tumataas ang musika, mas lalong lumalapit si Vanessa kay Christoph. Alam mo, bulong nito, ang daming babae dito ang gusto kang makilala, pero ako, hindi ako dahil sa pera mo. Ngumiti si Christoph, ngunit may bahagyang alinlangan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito o isa lamang itong magandang linya. Hindi ako sanay sa ganito, amin niya. Masasanay ka rin, sagot ni Vanessa. Ibang level ka na ngayon. Ibang level, ibang mundo, ibang Christoph. Habang tumatagal ang gabi, mas nagiging magaan ang pakiramdam niya sa bawat lagok ng alak. Mas madali siyang tumawa, mas madali siyang makisabay. Ngunit sa likod ng ingay, may maliit na tinig sa kanyang isipan. Ito ba talaga ang gusto mo? Bandang hating gabi, sandaling nagpaalam si Christoph at lumabas sa gilid ng rooftop kung saan mas tahimik. Mula roon, tanaw ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Dati, ganitong view ang pinangangarap niyang ipakita kay Althea. Ngayon, narito siya. Ngunit wala ito sa tabi niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Althea. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Sa likod niya, naroon si Vanessa. Nakangiti, naghihintay. Sa harap niya, ang ilaw ng siyudad, simbolo ng bagong buhay. Sa kamay niya, ang mensahe mula sa nakaraan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagpipilian. Ang tukso ay hindi lang tungkol sa babae. Ito'y tungkol sa direksyon. Babalik ba siya sa pusong minsang nag-iwan sa kanya? O tuluyan na niyang hahayaang lamunin siya ng bagong mundong kinikilala siyang bilang ang lalaking may 200 milyon? Tahimik niyang pinatay ang screen ng cellphone. At sa unang pagkakataon mula nung manalo siya, hindi niya alam kung alin ang mas nakakalasing. Ang alak o ang kapangyarihan na dala ng pera. Hindi na sinagot ni Christoph ang mensahe ni Althea ng gabing iyon. Kinabukasan, nakita niyang may 2 pa itong missed calls. Hindi niya rin tinawagan pabalik. Hindi dahil galit siya, kundi dahil magulo ang isip niya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagpasok niya sa mundong dati pinapangarap lang niya. May mga proposal na nakalatag sa mesa niya, real estate development, car dealership franchise, at isang sure win na import business na ipinakilala ng isang bagong kaibigan. Sayang ang pera kung nakatenga lang sa bangko, sabi ng lalaking nagganggalang Raymond na nagpakilalang may koneksyon sa malalaking investors. We'll triple it in a year. Triple. Isang salita na madaling makasilaw. Hindi eksperto si Christoph sa negosyo. Mekaniko siya. Marunong siyang umintindi ng makina, hindi ng market trends. Ngunit ayaw niyang magmukhang ignorante. Ayaw niyang maging probinsyanong nanalo lang sa loto. Gusto niyang patunayan na kaya niya. Kaya pumirma siya. Malalaking halaga ang inilabas niya sa unang 2 investment. Hindi niya iyon ramdam agad dahil kahit nabawasan, napakalaki pa rin ang natitira. Samantala, mas naging madalas ang paglabas niya kasama ang bagong barkada. Fine dining, private resorts, spontaneous trips. Unti-unti nagbago ang pananamit niya, ang pananalita niya, pati ang paraan ng pagtingin niya sa mga tao.
Isang hapon, napadaan siya malapit sa dating talyer. Saglit siyang huminto. Nakita niya si Ben na abalang-abala sa pag-aayos ng makina. Pawis na pawis, nakayuko. Dati, magkatabi silang nagtatrabaho roon. Ngayon, nasa loob siya ng kotse na mas mahal pa sa buong kagamitan ng talyer. Napabuntong hininga siya. "Sir, tuloy na po ba?" Tanong ng driver na kinuha niya kamakailan. Oo. Sagot niya. At umandar ang sasakyan. Hindi na siya bumaba. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Althea. Hindi na siya sinasagot ni Christoph. Hindi na rin ito nagre-reply. Mas lalo siyang kinakain ng pagsisisi. Ngunit habang nakikita niya sa social media ang mga bagong larawan ni Christoph, sa yacht, sa resort, sa mga party, may halong takot ang kanyang nararamdaman. Parang hindi na ito ang lalaking minahal niya. Parang may distansyang hindi na niya kayang abutin. Isang gabi, habang mag-isa si Christoph sa bago niyang bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Raymond. "Pare, may konting delay lang sa shipment. Paliwanag dito. Normal lang to sa ganitong business." "Gaano katagal?" tanong ni Christoph. "Mga ilang linggo, pero don't worry, babalik din yan, will profit." Pinilit niyang maniwala. Ngunit makalipas ang ilang araw, may isa na namang tawag. May problema raw sa permit ng real estate project, may dagdag na kailangang ilabas. Mas malaking halaga. Doon niya unang naramdaman ang kaba. Hindi dahil sa pera mismo, kundi dahil sa kawalan ng kontrol. Unti-unti niyang napapansin nang mas madalas siyang magalit, mas mabilis siyang mainis, mas nagiging maikli ang pasensya niya. Isang gabi, bumisita si Vanessa. "Parang ang bigat ng aura mo," sabi nito habang inilalapag ang bag sa sofa. "May iniisip lang," sagot niya. "Pera lang yan, you have plenty." Ngunit doon niya napatanto, hindi pala sapat ang plenty kung hindi mo alam kung saan ito napupunta. Habang nakahiga siya sa kama matapos umalis si Vanessa, hindi siya makatulog. Dati, simple lang ang problema niya. Kulang ang kita, paano makakaipon? Ngayon, mas komplikado. Sino ang mapagkakatiwalaan? Alin ang tama? Saan ba talaga siya papunta? Sa gitna ng dilim, naalala niya ang mga gabing kasama niya si Althea sa lumang bahay. Walang aircon, walang mamahaling kama, ngunit mahimbing ang tulong niya noon. Ngayon, nasa malambot na higaan siya ngunit gising ang isip. Unti-unti niyang naramdaman. Ang perang inakala niyang sagot sa lahat ng kakulangan ay may kapalit. Kapayapaan. At habang patuloy siyang nagbabago, may isang tanong na unti-unting sumisiksik sa kanyang puso. Kapag nawala ang pera, sino pa ang mananatili? At higit sa lahat, kapag tuluyan niyang nakalimutan kung sino siya dati, may babalikan pa ba siyang sarili? Nagsimula ang lahat sa isang tawag na hindi niya agad sinagot. Ilang araw nang hindi sumasagot si Raymond sa mga mensahe ni Christoph. Ang ilang linggo na delay sa shipment ay naging isang buwang katahimikan. Ang real estate project na sinasabing siguradong kikita ay biglang naipit sa kung ano-anong papeles. Hanggang sa isang umaga, may tumawag na hindi pamilyar na numero. "Sir Christoph?" Seryosong boses ng lalaki sa kabilang linya. "Tungkol po ito sa investment ninyo kay Mr. Raymond. May nais po kaming ipaalam." Nanlamig ang mga kamay niya. "Ano yun?" Pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses. "May ilang investors na nag-file ng complaint. Hindi po namin makontakt si Mr. Raymond. Wala na rin siya sa nakasaad na opisina." Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. "Anong ibig mong sabihin na wala?" "Sir, mukhang scam po." Tumahimik ang mundo. Hindi agad nag-sink in ang salita. Scam. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib niya. "Magkano ang..." Naputol ang boses niya. Binanggit ng lalaki ang halaga. Halos kalahati ng inilabas niyang puhunan.
Hindi niya alam kung paano siya nakatapas ng tawag. Nakatayo lang siya sa gitna ng malawak na sala ng bago niyang bahay. Tahimik, malamig, maganda. Ngulit sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y nakatayo siya sa gitna ng wala. Galit ang unang pumasok sa kanya. Galit kay Raymond. Galit sa sarili. Paano siya naging ganun kadaling malinlang? Mekaniko siya. Sanay siyang magduda kapag may kakaibang tunog ang makina. Ngunit sa negosyo, naniwala siya sa matatamis na salita. Dahil gusto niyang patunayan na kaya niya. Dahil ayaw niyang magmukhang ignorante. Sa hapon ding iyon, sinubukan niyang tawagan si Vanessa. Hindi ito sumagot. Nag-message siya. Busy lang. Maikling reply makalipas ang ilang oras. Walang pag-aalala. Walang tanun kung okay lang siya. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang lungkot. Sa dami ng taong nakapaligid sa kanya nitong mga nakaraang linggo, wala man lang siyang matawag na tunay na kaibigan sa oras ng problema. Bigla niyang naalala si Ben sa talyer. Ang simpleng tawanan nila habang nag-aayos ng makina. Ang mga payo nitong diretso at walang paligoy-ligoy. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at nagmaneho ng hindi nag-iisip. Pagdating niya sa talyer, napahinto siya sa labas. Pareho pa rin ang itsura. Maingay, mainit, may amoy ng langis. Nakikita niya si Ben sa loob. Abala. Ilang minuto siyang nakaupo sa kotse bago tuluyang bumaba. Pare? Tawag ni Ben nang makita siya. Ikaw ba yan? May ngiti, pero may halong gulat. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Christoph. Umupo sila sa lumang bangkong kahoy sa gilid. Hindi agad nagsalita si Christoph. Hindi niya alam kung paano aamin. Naloko ako. Sa wakas ay nasabi niya. Diretsyong tumingin si Ben sa kanya. Magkano? Binanggit niya ang halaga. Napailing si Ben, ngunit walang paninisi sa mukha nito. Masakit yan. Ang tanga ko, mahinang sabi. Akala ko kaya ko na. Kaya mo pa rin, sagot ni Ben. Pero hindi dahil may pera ka, dahil marunong kang magsimula ulit. Napatahimik siya. Magsimula ulit. Noon, wala siyang milyon pero buo ang kumpiyansa niya sa sarili. Ngayon, may milyon pa rin siyang natitira. Ngunit may bitak na ang tiwala niya sa sariling desisyon. Habang pauwi siya, mas malinaw ang isip niya. Hindi pa siya ubos. Ngunit, hindi na rin siya kasing lakas ng akala niya. At sa unang pagkakataon mula nang manalo siya, naramdaman niyang ang 200 million pesos ay hindi garantiya ng tagumpay. Ito'y responsibilidad. At kapag hindi mo alam kung paano ito hawakan, maaari kang matalo kahit hindi ka pa lubusang talo. Sa gabing iyon, muling humiga si Christoph sa malambot na kama. Ngulit sa pagkakataong ito, malinaw na sa kanya. Nagsimula ng pagguho. At hindi pera ang unang nawala, kundi ang kumpiyansa sa sarili niyang desisyon. Matapos ang unang pagkatalo, mas naging tahimik si Christoph. Hindi na siya madalas makita sa mga party, hindi na rin siya basta-basta pumipirma sa mga proposal. Mas madalas na siyang magkulong sa bahay, nagbabasa ng mga dokumento, nagre-review ng mga kontrata, sinusubukang intindihin ang mundong pinasok niya. Ngunit kahit anong ingat niya, hindi maikakaila ang katotohanan. Nabawasan na ang pera niya. Malaki pa rin ang natitira, oo. Pero hindi na iyon ang dating tila walang katapusang yaman. At kasabay ng pagbabasang pera, unti-unti ring nababawasan ang mga taong nasa paligid niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, may kumatok sa pinto. Hindi siya agad tumayo. Sanay na siyang may biglang bumibisita. May mangungutang, may mag-aalok, may makikilala raw na malaking tao. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tila sandaling huminto ang mundo. Si Althea. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Simple lang ang blouse at maong.
Walang makapal na makeup, ngunit sa mga mata niya, naroon ang kaba. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina nitong tanong. Ilang segundo siyang walang imik bago tumanggo at hinayaang makapasok ang babae. Tahimik silang naupo sa magkabilang dulo ng sofa. "Kamusta ka?" tanong ni Althea. "Okay lang," sagot niya. Parehong alam nilang hindi iyon ang totoo. Napansin ni Althea ang mga papeles sa mesa. Mga kontrata, mga statement, mga numero. "May problema ba?" tanong niya, may bahagyang pag-aalala sa boses. Sandaling nagdalawang isip si Christoph. Dati, si Althea ang una niyang kinakausap kapag may problema siya. Ngunit ngayon, parang may pader na sa pagitan nila. "Normal lang sa negosyo," sagot niya sa wakas. "May panalo, may talo." "Pero naloko ka, di ba?" Diretsahang tanong nito. Nagulat siya. "Sinong nagsabi sa'yo?" "May nabasa lang ako. May nagkukwento." Tahimik siyang napabuntong hininga. Ganun talaga. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. "Christoph," mahina ang boses ni Althea, "hindi ako nandito dahil sa pera mo." Napatingin siya rito. "Talaga?" Masakit ang tono. Hindi galit, kundi pagod. "Alam kong mali ako. Iniwan kita kasi natakot ako. Natakot ako na baka hindi ko makuha ang buhay na gusto ko. Pero nitong mga nakaraang linggo, napagtanto ko na mas nakakatakot pala ang mawalan ng taong tunay na nagmamahal sa'yo." Tahimik siyang nakinig. Gusto niyang maniwala, pero may bahagi sa kanya na sugatan pa rin. "Nasaan ka nung wala ako?" tanong niya sa wakas. Hindi iyon sigaw, hindi iyon panininsi. Isang simpleng tanong, ngunit punong-puno ng sakit. Nayuko si Althea. "Nagkamali ako." Mahina niyang sagot. "Akala ko tama ang ginagawa ko." "At ngayon?" "Ngayon na may pera na ako." Hindi niya kailarang sabihin ang huling bahagi. Nasa pagitan na nila iyon. "Ngayon, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong bumalik." Sagot niya, nanginginig ang boses. "Pero gusto kong subukan. Hindi dahil nanalo ka, kundi dahil mahal pa rin kita." Parang may kung anong gumalaw sa dibdib ni Christoph. Mahal pa rin kita. Ilang linggo niyang hinintay marinig ang mga salitang iyon. Ngulit, ngayon, hindi na ganoon kadali tanggapin. "Hindi ko alam kung anong totoo, Thea," mahinamon niyang sabi. "Simula nang nanalo ako, ang daming taong nagsasabing mahal nila ako, naniniwala sila sa akin, gusto nilang tulungan." Sandali siyang tumigil. Pero hindi ko alam kung sino sa kanila ang nandito dahil kay Christoph at sino ang nandito dahil sa pera. Tumulo ang luha ni Althea. "Kung gusto mo, patunayan ko," sabi niya. "Paano?" Hindi siya agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam. Ang alam lang niya, ayaw niyang tuluyang mawala si Christoph. Ngunit si Christoph, kahit may raramdaman pa rin, mas maingit na layon. Hindi na siya ang lalaking handang magtiwala agad. Hindi na siya ang lalaking handang magmakaawa. "Hindi ko kayang bumalik sa dati agad," mahinamong sabi. "Magulo pa ang buhay ko." Masakit, ngulit totoo. Tumanggo si Althea. "Naiintindihan ko." Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Bago tuluyang lumabas, sandali siyang huminto. "Kung sakaling maubos lahat yan, sana bigyan mo pa rin ako ng pagkakataon." Hindi siya sumagot. Ngunit habang pinapanood niya ang babaeng mahal pa rin niya na papalayo, ramdam niyang mas malayo na layon ang pagitan nila. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga sugat na hindi pa naghihilom. At sa unang pagkakataon, naisip niya, mas madali palang yumaman kesa magtiwala ulit. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Althea, mas lalo pang naging tahimik si Christoph. Hindi niya ito tinaboy, hindi rin niya tinanggap. Parang nakabitin sa pagitan ng oo at hindi ang kanilang relasyon.
Ngulit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya ang dating Christoph. Mas maingat na siya sa bawat salita. Mas kontrolado ang emosyon. Mas bihira ang ngiti. Kung dati mabilis siyang maniwala, ngayon, bawat tao sa paligid niya ay sinusupat niya muna sa tingin pa lang. Unti-unting nabawasan ang mga imbitasyon sa party. Nang mabalita ang naluluging investment, tila may mga taong biglang naging busy. Si Vanessa na halos araw-araw noon ang tawag, ngayon ay paminsan-minsan na lang mag-message. Hope you're okay. Minsan itong chat. Walang tanong kung paano siya tutulungan. Walang bisita. Walang presensya. Doon niya tuluyang naunawaan ang karamihan sa mga bagong taong nakilala niya ay bahagi lamang ng kasayahan, hindi ng paghihirap. Isang hapon, dumating ang isa pang dagok. Ang ikalawang investment niya, ang real estate project ay tuluyan ng naantala. May legal issue raw na hindi nila naasikaso. Kailangan ng dagdag na pondo kung gusto pa nilang iligtas ang proyekto. Mas malaki pa kaysa sa una. Napaupo si Christoph sa kanyang opisina, nakatitig sa mga papeles. Kung maglalabas siya ulit ng pera, baka mas lumubog siya. Kung hindi naman, siguradong malaki ang mawawala. Sir, ano pong desisyon ninyo? Tanong ng abogadong kausap niya sa telepono. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot agad. Dati, mabilis siyang magdesisyon dahil gusto niyang patunayan na kaya niya. Ngayon, mas takot na siyang magkamali. Pag-iisipan ko muna. Sagot niya. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at tumingin sa malaking salamin sa opisina. Hindi niya makilala ang sarili. Maayos ang suit, mahal ang relo, ngunit sa likod ng panlabas na anyo, naroon ang lalaking dating simple at masaya sa maliit na kita. Bigla niyang naalala ang gabing iniwan siya ni Althea. Hindi sapat ang lahat mo. Ngayon, sobra ang pera niya noon, ngunit hindi sapat para panatilihing buo ang buhay niya. Habang patuloy ang pagguho ng ilan sa kanyang investments, mas lalo siyang naging istrikto sa sarili. Hindi na siya basta nagtitiwala. Hindi na siya basta nagpapakita ng emosyon. Naging malamig siya. Isang gabi, muling bumisita si Althea. Hindi para makipagbalikan, hindi para humingi. Nagdala siya ng pagkain. Alam kong busy ka, sabi niya habang inilalapag ang mga lalagyan sa mesa. Pero baka nakakalimot ka ng kumain. Hindi agad nagsalita si Christoph. Pinagmasdan niya ang babae. Walang mamahaling bag, walang arte, walang pagpapanggap. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Dahil gusto ko, hindi dahil may pera ka. Kung pera lang, matagal na sana akong sumuko. Tahimik siyang napaupo. Habang kumakain sila, walang masyadong usapan. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Payapa, walang negosyong pinag-uusapan, walang investment, walang milyon. Dalawang taong nagkakasamang muli, kahit hindi pa malinaw kung saan papunta. Pagkatapos kumain, tumayo si Althea. Hindi kita pipilitin. Alam kong marami ka pang iniisip, pero nandito lang ako. Pag-alis niya, matagal na nakaupo si Christoph sa mesa. Naisip niya, lahat ng taong dumating sa buhay niya nitong mga nakaraang buwan ay may hinihingi. Si Althea lang ang dumating ng walang dala kundi presensya. Ngunit hindi pa rin niya kayang ibigay agad ang puso niya. Dahil may takot pa rin. Takot na baka kapag tuluyan ng maubos ang pera, mawala na naman ang lahat. Sa labas ng bahay, tahimik ang gabi at sa loob ng dibdib ni Christoph, may dalawang Christoph na naglalaban. Ang lalaking gustong magtiwala muli at ang lalaking natutong magtayo ng pader para hindi na masaktan. Ang mga sumunod na buwan ay tila unti-unting paghila pababa kay Christoph. Hindi ito biglaan, hindi isang malaking pagsabog, kundi paunti-unting pagbitak ng pundasyon na hindi niya namamalayang mahina pala. Una, tuluyan ng naglaho ang real estate project. Hindi na resolba ang legal issues. Ang perang inilabas niya para iligtas ito ay tila itinapon lang sa hangin. Pangalawa, may isa pa siyang maliit na investment sa isang luxury car import business. Sa papel, mukhang maayos. Ngunit nang dumating ang shipment, may problema sa customs. Nadagdagan ng fees, nadagdagan ng delay, nabawasan na naman ang pera. Sa bawat bawas, mas nagiging mabigat ang dibdib niya. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng laptop, tinitignan ang bank statement.
Malaki pa rin ang natitira, ngunit malayo na sa dating halaga. Mula sa 200 million pesos, parang buhangin itong unti-unting dumudulas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napahawak siya sa ulo. "Paano ako naging ganito?" bulong niya. Hindi siya naging maluho sa sarili. Hindi siya basta-basta bumili ng kung ano-ano. Karamihan sa nawala ay sa pagpapalago ng pera. Gusto niyang patunayan na hindi lang siya isang maswerteng mekaniko. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging negosyante. Ngunit sa kagustuhan niyang patunayan ang sarili, nakalimitan niyang aminin na may mga bagay na hindi niya pa alam. Samantala, mas lalo pang kumunti ang mga taong nasa paligid niya. Ang mga tawag na dating sunod-sunod, ngayon halos wala na. Ang mga imbitasyon sa party, biglang nawala. Si Vanessa tuluyan ng hindi nagparamdam. Isang araw, nag-message si Christoph. "Pwede ba tayong magkita?" Matagal bago nag-reply. "Busy ako these days. Take care." 2 linya. Walang emosyon, walang panghihinayang. Doon niya tuluyang naintindihan. Hindi siya ang hinahanap, ang pera niya. Sa kabilang banda, mas naging madalas ang pagbisita ni Althea. Hindi para makialam, hindi para magtanong tungkol sa pera, kundi para lang siguraduhing hindi siya mag-isa. Isang hapon, nadatnan niya si Christoph na nakaupo sa sahig, nakasandal sa sopa, hawak ang ulo. "Christoph," maingat niyang tawag. Hindi ito agad dumingala. "Nalulugi na naman," mahina nitong sabi. Umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita agad. Hinawakan lang niya ang kamay ng lalaki. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hinayaan ni Christoph ang sarili niyang umiyak. Hindi dahil sa nawalang milyon, kundi dahil sa pagod. Pagod sa pagpapanggap. Pagod sa padaastang kaya niya ang lahat. Pagod sa pakikipaglaban mag-isa. "Akala ko kapag may pera na magiging madali ang lahat, pero mas naging magulo." Hindi ka nagkamali dahil naniwala ka. Nagkamali ka lang dahil akala mo kailangan mong mag-isa. Napatingin siya rito. "Bakit nandito ka pa rin?" tanong niya, puno ng pagdududa at pag-asa. "Dahil ngayon kita mas nakikilala, hindi bilang milyonaryo, hindi bilang investor, kundi bilang Christoph." Tahimik silang magkatabi. Sa labas, unti-unting dumidilim ang langit at sa loob ng bahay, unti-unti ring dumilinaw ang isang katotohanan. Ang pagbagsak ay hindi laging katapusan. Minsan, ito ang simula ng pagmulat. Habang patuloy na nababawasan ang pera ni Christoph, may isang bagay namang dahan-dahang bumabalik, ang pagiging totoo sa sarili. At sa unang pagkakataon mula nang manalo siya, hindi niya naisip kung magkano pa ang natitira. Ang naisip niya, sino ang natira. At sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Althea. Hindi para sa milyon, kundi para sa lalaking minsan niyang iniwan at ngayon piniling samahan sa kanyang pagbagsak. Habang pababa ang takbo ng negosyo ni Christoph, may mga mukha namang unti-unting lumilitaw mula sa anino. Mga taong matagal na niyang hindi nakikita. Mga kamag-anak na noon ay hindi man lang siya kinakausap. Mga kakilalang biglang may ipapaayo. Isang umaga, may kumatok sa gate ng bahay. Pagbukas ng kasambahay, bumungad ang isang matabang lalaking may dalang sobre. "Sabihin mo kay Christoph, pinsan niya ako," mariing sabi nito. Napakunot ang noo ni Christoph nang ipatawag siya. "Pinsan?" bulong niya. Pagharap niya sa lalaki, saka lang niya ito nakilala. Si Tito Jun, kapatid ng kanyang ina sa probinsya. Isang taong minsang nagsabing wala siyang mararating sa buhay. "Christoph? Aba, ang laki na ng bahay mo." Malakas ang boses nito, tila pagmamay-ari ang lugar. Napilitan siyang ngumiti. "Tito, anong sadya?" Diretso ang sagot. "May konting problema lang sa negosyo. Alam mo naman, pamilya tayo. Tulungan mo na ako." Hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Humingi ng 5 milyong peso. Parang simpleng halaga lang ang binanggit.
tahimik si Christoph. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil napagtanto niyang sa sandaling naging kilala siyang mayaman, naging obligasyon na raw niyang sagutin ang problema ng lahat. Hindi ko po kayang ibigay ang ganun kalaga. Mahinahon niyang sagot. Nagbago ang mukha ng lalaki. Ah, ganun ba? Akala ko, pamilya tayo. Sumikip ang dibdib ni Christoph. Ilang araw pa, may isa na namang lumapit. Dating kaibigan sa talyer. Pare, partnership tayo. May business plan ako. May nag-alok ng networking. May gustong mangutang. May gustong makisali sa investment. At sa bawat pagtanggi niya, may kasamang panunumbat. Parang kasalanan pa niya ang hindi pagbibigay. Samantala, ang social media ay puno ng bulungan. Bumagsak daw ang negosyo ni Christoph. Nalugi raw. Naubos na yata ang pera. Masakit. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil ang mga taong dati pumapalakpak, ngayon ay tila naghihintay ng kanyang pagkadapa. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Naabutan niya si Althea sa kusina, tahimik na nagluluto. Sila ba ulit? Tanong nito nang makita ang pagod sa kanyang mukha. Tumanggo siya. Hindi na uubos ang humihingi. Lumapit si Althea at inabot ang baso ng tubig. Hindi obligasyon mo ang lahat. Pero pamilya sila, mahinang niyang sabi. At ikaw, hindi ka ba pamilya ng sarili mo? Diretso niyang sagot. Napangiti siya ng bahagya. Iba na si Althea ngayon. Hindi na ito ang babaeng inuuna ang luho at imahe. Mas malinaw ang mga salita nito. Mas matatag. Natuto na ako. Tungkol saan? Tungkol sa kung sino ang dapat pinapaalagahan. Tahimik siyang tumitig dito. Minsan, siya ang nagmakaawa ng pagkakataon. Ngayon, ito ang tahimik na nananatili. Ngulit hindi pa doon nagtatapos ang unos. Isang araw, may natanggap siyang tawag mula sa bangko. May problema sa isa sa kanyang malaking investment. May legal complaint. May posibilidad ng mas malaking pagkalugi. Para siyang binuhusan ng malamig na tugig. Unti-unti nang nagiging totoo ang kinatatakutan niya. Habang pababa ang kanyang pananalapi, pataas naman ang pressure mula sa paligid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang lakas ng loob, hindi sapat ang tabang. Kailangan niya ng malinaw na isip at ng taong tunay na kakampi. Sa gitna ng lahat ng mukha na lumilitaw para may makuha, may isang mukhang hindi nagbago. Si Althea. Hindi ito humihingi. Hindi ito nanunumbat. Hindi ito umaalis. At habang unti-unting nababawasan ang kayamanan ni Christoph, mas nagiging malinaw kung sino ang may tunay na halaga sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang unos. Isang araw, may natanggap siyang tawag mula sa bangko. May problema sa isa sa kanyang malaking investment. May legal complaint. May posibilidad ng mas malaking pagkalugi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unti nang nagiging totoo ang kinatatakutan niya. Habang pababa ang kanyang pananalapi, pataas naman ang presyon mula sa paligid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang lakas ng loob, hindi sapat ang tabang. Kailangan niya ng malinaw na isip at ng taong tunay na kakampi. Sa gitna ng lahat ng mukha na lumilitaw para may makuha, may isang mukhang hindi nagbago. Si Althea. Hindi ito humihingi. Hindi ito nanunumbat. Hindi ito umaalis. At habang unti-unting nababawasan ang kayamanan ni Christoph, mas nagiging malinaw kung sino ang may tunay na halaga sa kanyang buhay. Ngunit, hindi pa tapos ang bagyo. Dahil sa susunod na araw, may isang pangyayaring magtutulak sa kanya sa mas matinding pagsubok. Isang hakbang na magpapasaya kung tuluyang siyang lulubog o muling babangon mula sa abo ng kanyang sariling pagkakamali. Maagang nagising si Christoph kinabukasan. Hindi dahil sa alarm,
kundi dahil sa bigat ng dibdib na hindi siya pinatulog ng maayos. Ang tawag mula sa bangko kahapon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Legal complaint, breach of contract, frozen funds. Mga salitang noon ay nababasa lamang niya sa balita. Ngayon, personal na niyang nararanasan. Tahimik siyang bumaba sa sala. Wala pang tao. Malamig ang sahig sa kanyang mga paa. Parang sumasalamin sa lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang mundo. Maya-maya ay bumaba si Althea. "Hindi ka pa ba natutulog?" Tanong nito, bakas ang pag-aalala. "Hindi talaga kami nag-away ni Althea. May kailangan akong ayusin." Sagot niya. Hindi na ito nagtanong pa. Kilala na siya nito kapag ganito. Kapag pilit ang pagiging matatag. Pagdating niya sa opisina ng abogado, seryoso ang mukha ng lalaki. "Christoph, hindi maganda ang sitwasyon." Diretsong sabi nito. "Yung partner mo sa real estate project may mga dokumentong hindi malinaw at ikaw ang nakapirma sa final release ng pondo." Parang may humampas sa kanyang ulo. "Pero sinabi nilang legal lahat." Mahinang niyang tugon. "Hindi sapat ang sinarbi," sagot ng abogado. "Ang mahalaga, ang pinirmahan mo." Pinirmahan. Ang salitang iyon ng tumimo. Sa kagustuhan niyang patunayan ng sarili, sa pagnanais niyang hindi matawag na ignorante, hindi niya inintindi ang bawat detalye. Nagtiwala siya sa maling tao. "Anong mangyayari?" tanong niya. "Kung hindi maayos, maaari kang magbayad ng malaking settlement o kaya'y ma-freeze ang mas malaking bahagi ng assets mo." Napapikit si Christoph. Hindi na ito simpleng pagkalugi. Ito'y posibilidad ng tuluyang pagbagsak. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Naabutan niya si Althea sa hardin, nagdidilig ng halaman. Simple, tahimik. Malayo sa magulong mundo ng pera at kontrata. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Malaki ang mawawala," diretsong sabi niya. Hindi siya tinanong kung magkano. "Gaano kalaki?" mahinahong tanong nito. "Pwedeng kalahati ng natitira." Tumigil si Althea sa pagdidilig. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay tumingin nito sa kanya. "Kung mawala lahat, ano ang matitira?" Napatungin siya rito, tila hindi inaasahan ng tanong. "Ako," mahinang niyang sagot. At tugnong nito. "At ikaw, kung hindi ka aalis?" Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. "Hindi ako aalis dahil sa pera, at hindi rin ako mananatili dahil sa pera." Tumayo ito at inabot ang kanyang kamay. "Christoph, kung kailangan mong magbenta ng bahay, gawin mo. Kung kailangan mong magsimula ulit, gawin mo. Hindi nasusukat ang halaga mo sa laki ng bank account mo." Napayuko siya. Noon siya ang humahabol sa babaeng inuuna ang loho. Ngayon, ito ang nagtuturo sa kanya ng kahulugan ng pagiging sapat. Ilang araw ang lumipas. Nagpirma si Christoph ng settlement. Isang malaking halaga ang nabawas sa kanyang pera. Isang pirma. Isang desisyon. Isang hakbang palayo sa pagiging milyonaryo. Paglabas niya sa opisina, pakiramdam niya'y mas magaan ang hangin. Masakit? Oo. Ngunit malinaw. Hindi na siya nagpapanggap. Hindi na siya nagpapakitang kaya ang lahat. Tinanggap niya ang pagkakamali at pinili niyang ayusin ito. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Althea. "Natapos na?" tanong nito. "Oo," sagot niya. "Magkano ang nawala?" "Malaki." Sabay ngiti, pero hindi lahat. Lumapit ito at inabot ang kanyang kamay. Sa yakap na iyon, mas malinaw pa sa anumang kontrata ang katotohanan. May mga bagay na hindi kailangang pirmahan para mapatunayan. May mga taong hindi kailangan ng pera para manatili. Habang unti-unting nauubos ang kayamanan ni Christoph, mas nagiging buo ang pagkatao niya. Ngunit
hindi pa ito ang dulo. Dahil sa pagkawala ng kalahati ng kanyang kayamanan, may mas malaking desisyon siyang haharapin. Isang hakbang na maaaring tuluyang magbago ng takbo ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, hindi na pera ang magiging sukatan, kundi ang kanyang tapang bumalik sa pinanggalingan. Isang linggo matapos ang settlement, tila nag-iba ang ritmo ng buhay ni Christoph. Hindi na siya abala sa meetings, wala nang tawag ng mga business partners, wala nang proposal na kailangang pag-aralan. Ang tahimik na bahay na dati simbolo ng tagumpay ay ngayon tila paalala ng kanyang pagkakamali. Isang umaga, habang nakatanaw siya sa malawak na sala, bigla niyang naisip, hindi ko na kailangan ng ganito kalaki. Nasa likod niya si Althea, tahimik na nagkape. Anong iniisip mo? Tanong nito. Ibebenta ko ang bahay. Napatigil ito, ngunit hindi nagulat. Sigurado ka? Tumanggo siya. Mas malaki pa sa kailangan ko. Mas mahal pa sa kayang panindigan ng puso ko. Ngumiti si Althea. Kung saan ka panatag, doon tayo. Hindi, doon ka, kundi doon tayo. Sa simpleng salitang iyon, mas lalong tumibay ang loob niya. Pagkalipas ng ilang araw, nailagay na sa market ang mansion. Hindi man kasing bilis ng dati ang mga offer, may isang seryosong buyer. Habang inaayos ang mga papeles, nagpunta si Christoph sa dati niyang pinagtratrabahuan, ang maliit na talyer sa kanto. Huminto siya sa tapat nito. Amoy grasa, tunog ng bakal, pamilyar na init ng makina. Pare! Gulat na sabi ni Lando, dating katrabaho. Ngumiti si Christoph. Pwede pa ba ako dito? Natawa si Lando. Loko ka ba? Ikaw pa? Pumasok siya sa loob. Hinawakan ng lumang wrench, pinunasan ng kamay sa basahan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagiging totoo. Hindi siya nagtatrabaho dahil kailangan niyang mabuhay. Nagtrabaho siya dahil gusto niyang maramdaman muli kung sino siya bago ang milyon. Nang malaman ng ilan na bumalik siya sa talyer, may mga tumawa. Ubus yata pera. Balik kanto na. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya naapektuhan. Alam na niya kung sino ang dapat makinggan. Isang hapon, dumaan si Althea sa talyer. Nakaputi itong simpleng blouse at maong. Walang mamahaling bag, walang designer na sapatos. Ngunit mas maganda ito kaysa dati. Mas totoo. Pwede bang magpa-change oil? Biro nito. Napangiti si Christoph. Libre para sa'yo. Umupo ito sa gilid habang nagkukwentuhan siya tungkol sa mga makina, sa mga customer, sa simpleng buhay. Tahimik itong nakikinig. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang panghihinayang. Masaya ka? Tanong nito. Oo, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil bumagsak siya, kundi dahil tinanggap niya ang pagbagsak. Pag-uli nila sa maliit na apartment na pansamantala nilang inuupahan habang hinihintay ang bintahan ng mansion, magkatabi silang kumain ng simpleng hapunan. Walang crystal chandelier, walang imported wine, ngunit mahitawanan. May kwento, may kapayapaan. Christoph, mahina niyang sabi. Kung babalik ang pera, gusto mo pa ba? Napaisip siya. Matagal. Pagkatapos ay umiling siya. Kung babalik man, sana handa na ako. Pero kung hindi, ayos lang. Huminga siya ng malalim. Mas natatakot ako noon na mawalan ng pera. Ngayon, mas natatakot akong mawalan ng sarili. Hinawakan ni Althea ang kamay niya. Hindi na mangyayari yun. Sa labas ng maliit nilang apartment, maingay ang kalsada. Maliwanag ang ilaw ng mga tindahan. Simple ang mundo. At sa simpleng mundong iyon, mas malinaw ang kanilang pagmamahalan. Ngulit habang unti-unti silang bumabalik sa payak na buhay, may isa pang huling unos pang darating. Isang pagsubok na hindi pera ang kukunin, kundi ang mismong tiwala at tibay ng kanilang mga puso. At doon masusubok kung ang pagbabalik sa simula ay tunay na bagong simula o isa lamang pahinga bago ang mas matinding pagbagsak. Tahimik ang mga sumunog na araw sa talyer. Muling nasanay si Christoph sa maagang paggising, sa amoy ng gasolina, sa tunog ng makina na tilang musika sa kanyang pandinig. Sa bawat pag-ikot ng wrench, pakiramdam niya'y unti-unti niyang binubuo ang sarili. Piraso-piraso, tornilyo sa tornilyo. Ngunit kung kailan nagsisimula siyang maging panatag, doon dumating ang huling hampas ng tadhana.
Isang hapon, may dumating na itim na sasakyan sa tapat ng talyer. Makinis, mamahalin at halatang hindi bagay sa simpleng lugar. Bumaba si Vanessa. Nakatayo ito sa harap niya. Elegante, maayos ang buhok, suot ang mamahaling damit na dati hinahangaan niya. Christoph, malambing nitong bati. Napatinggil ang kamay niya sa hawak na wrench. Anong kailangan mo? Diretso niyang tanong. Pwede ba tayo mag-usap? Napatingin ang mga kasamahan niya. Tahimik siyang nagpunta sa gilid. Balita ko, binenta mo na ang mansyon. Panimula nito. Oo. At bumalik ka dito? Oo. Sandaling katahimikan. Sayang, sabi ni Vanessa. Ang dami pa sana nating pwedeng gawin. Napangiti siya. Hindi sa kilig, kundi sa malinaw na pag-unawa. Nung may pera ko, hindi mo ako maiwan-iwan, sabi niya. Ngayon, huminga ito ng malalim. Hindi naman ganon, nagkamali lang tayo. Tumingin siya rito ng diretsyo. Hindi tayo nagkamali. Nagkamali ako nang inakala ko kung sino ang tunay. Natigilan si Vanessa. Alam mo bang may offer ako para sa'yo? Dagdag nito. May kakilala akong investor. Pwede kang makabalik. Mas malaki pa sa dati. 1 linggo na lang at tuluyan ng malilipat ang titulo ng mansyon sa bagong may-ari. May matitira pa sa pera niya, ngulit hindi na milyonaryo ang turing sa kanya. 1 alok, 1 pagkakataon, 1 tukso. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Dahil may pakialam pa rin ako. Guit sa mga mata nito, nakita niya ang parehong ningning, ambisyon, hindi pagmamahal. Bago pa siya makasagot, may tumigil na tricycle sa tapat ng talyer. Bumaba si Althea. May dalang supot ng pagkain. Napatigil ito nang makita si Vanessa. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang sigawan, walang eksena. Tahimik na tensyon lamang. Lumapit si Althea kay Christoph. May kailangan ka pa? Tanong nito, kalmado ngumit matatag. Hindi sumagot agad si Christoph. Tinignan niya ang 2 babae. 1 simbolo ng dati niyang pangarap. 1 simbolo ng bago niyang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Wala na, sagot niya kay Vanessa. Tapos na ako sa ganung buhay. Bahagyang nanlaki ang mata ng babae. Sigurado ka? Oo, mas payapa ako ngayon. Hindi na ito nagsalita pa. Tahimik na bumalik sa sasakyan at umalis. Naiwan sina Christoph at Althea sa gilid ng kalsada. Anong gusto niya? Tanong ni Althea. Alukin akong bumalik sa laro, sagot niya. At ngumiti siya. Hindi na ako marunong magpanggap. Tahimik silang naglakad papasok sa talyer, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok. Kinagabihan, nakatanggap siyang tawag mula sa bangko. May natira pa palang obligasyon mula sa dating investment, 1 utang na kailangang bayaran agad. Halos maubos ang natitira niyang pera. Pagkababa ng telepono, napaupo siya. Ubos na? Mahinang tanong ni Althea. Halos, sagot niya. Lumapit ito at yumakap. Okay lang, bulong dito. Hindi tayo nagsimula sa milyon. Nagsimula tayo sa pangarap. At sa pagkakataong iyon, sa gitna ng maliit nilang apartment, wala na ang marangyang kasangkatan, wala na ang kayabangan, wala na ang yabang ng pera. Ngunit naroon ang 2 taong natutong magmahal, walang kondisyon. Ang huling hampas ng tadhana ay pala hindi para sirain siya, kundi para tuluyang alisin ang anumang natitirang ilusyon. At habang unti-unting bumabalik sa dati ang kanyang buhay, mas malinaw na ngayon kung sino ang mananatili kapag wala nang natitira. Tuluyan nang naibenta ang mansyon. Ang natirang pera matapos bayaran ng mga obligasyon ay sapat lamang para makapagsimula huli. Hindi bilang negosyanteng milyonaryo, kundi bilang simpleng taong may bagong aral sa buhay. Lumipat sina Christoph at Althea sa isang maliit na inuupahang apartamento malapit sa talyer. 1 kwarto, maliit na sala, lumang electric fan na maingay kapag umiikot. Malayo sa dating marangyang buhay. Ngulit sa unang gabi nila roon, magkatabi silang nakahiga sa manipis na kutsyon, nakatingin sa kisame. Mainit, reklamo ni Althea, sabay tawa. Libre naman ang pawis.
Biro ni Christoph. Natawa siya. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong klaseng tawa. Yung hindi pilit, hindi para sa kamera, hindi para sa ibang tao. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang trabaho niya sa talyer. Hindi dahil sa chismis tungkol sa kanyang pagbagsak, kundi dahil nakita ng mga tao ang sipag at dedikasyon niya. Hindi na siya yung nanalo sa loto. Siya na ulit si Christoph, ang mahusay na mekaniko. Isang hapon, may batang lalaki na nagdala ng lumang bisikleta. "Kuya, pwede po bang ayusin? Wala po akong pambayad ngayon." Napangiti si Christoph. Kilala niya ang ganitong pakiramdam. "Anong pangalan mo?" "Jepoy po." "Ayos lang, Jepoy. Bayaran mo na lang ako pag may trabaho ka na." Biro niya. Habang inaayos niya ang bisikleta, nakatanaw si Althea mula sa gilid. May kakaibang ningning sa mga mata nito. Nang umuwi sila kinagabihan, tahimik si Althea. "Anong iniisip mo?" tanong ni Christoph. "Mas bagay ka dito," sagot nito. "Sa hirap?" "Hindi, sa pagiging totoo." Napangiti siya. "Akala ko dati kapag wala kang pera, wala kang halaga," dagdag ni Althea. "Pero mas mayaman pala ang taong may paninindigan." Napahinto si Christoph sa paglakad. "Althea, bakit ko talaga bumalik?" Hindi na ito imiwas sa tanong. "Dahil nung iniwan kita, akala ko pera ang kulang. Pero nung nagkaroon ka ng milyon, saka ko nakita na ako ang may kulang." "Anong kulang?" "Pagmamahal na hindi nakabase sa luho." Tahimik silang nagkatitigan. Sa simpleng ilaw ng poste sa kalsada, mas malinaw ang mga mukha nila kaysa noong nasa ilalim sila ng chandelier. Ngunit hindi pa rin madali ang lahat. Isang gabi, nagkasakit si Christoph dahil sa pagod. Mataas ang lagnat, walang aircon, walang pribadong doktor. Nag-alala si Althea. "Dapat pala hindi tayo umalis sa malaking bahay." Biro nito, pero may halong pangamba. "Kung nandun pa tayo, baka wala ka dito sa tabi ko." Mahina niyang sagot. Magdamag siyang inalagaan ni Althea. Pinupunasan ng noo, binabantayan ng paghinga. Sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa anumang milyon ang katotohanan. Kapag wala ka ng pera, doon mo malalaman kung sino ang tunay na kayamanan. Makalipas ang ilang araw, gumaling si Christoph. Mas lalo siyang nagsikap. Hindi para yumaman ulit, kundi para mabuhay ng marangal. Isang umaga, may dumating na matandang lalaki sa talyer. "Ikaw ba si Christoph?" tanong nito. "Opo." "May nagrekomenda sa'yo. Sabi nila, hindi ka lang magaling, mapagkakatiwalaan ka pa." Napangining si Christoph kay Althea na nakatayo sa gilid. Ngumiti ito. Hindi niya alam kung saan dadalhin ng bagong trabahong iyon ang kanyang buhay, ngunit sa gitna ng kakulangan, may isang bagay siyang sigurado. Hindi na siya babalik sa dating Christoph na takot mawalan ng pera. Mas handa na siyang harapin ang mundo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. At sa simpleng buhay na unti-unti nilang binubuo, mas ramdam ang tunay na yaman. Ang pagmamahal na piniling manatili kahit wala ng milyon na hahabulin. Dumating ang trabahong inirekomenda ng matandang lalaki. Isang maliit na delivery company sa kanilang lugar ang naghahanap ng mekanikong mag-aayos ng kanilang mga lumang van. Hindi malaki ang bayad, ngunit regular ang kita. Sapat para unti-unting makabangon. Sa unang araw niya roon, sinalubong siya ng may-ari. "Hindi kita kilala bilang nanalo sa loto," sabi nito. "Kilalang kilala kita bilang taong marunong tumupad sa usapan." Parang may humahaplos sa sugat na matagal nang naghihilom sa puso ni Christoph. Hindi pera ang binanggit, hindi milyon, kundi tiwala. Sa loob ng ilang linggo, naging maayos ang takbo ng trabaho. Mas simple ang buhay, ngunit mas malinaw ang direksyon. Nagsisimula na rin silang mag-ipon. Hindi para sa mansyon, kundi para sa maliit na pangarap. Isang sariling talyer balang araw. Isang gabi, habang nagbibilang sila ng kinikita, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Althea, bumungad ang kanyang ina. Matagal na silang hindi nakikita. "Ano pong kailangan ninyo?" mahinahong tanong ni Althea. Umasok ito nang walang imbitasyon. "Narinig kong bumalik ka na naman sa hirap. Ganito na lang ba ang gusto mong buhay?" Napatingin si Christoph, ngunit nanatiling tahimik. "Ma,"
Sagot ni Althea. Hindi po ako bumalik sa hirap. Pinili ko lang kung saan ako sasaya. Sa lalaking walang pera? Matalim ang tanong. Sumikip ang dibdib ni Christoph. Ito ang huling pagsubok. Hindi pera, hindi negosyo, kundi dignidad. Tahimik siyang tumayo. Tita, mahinahon niyang sabi, wala na po akong milyon, pero hindi ko po ninakaw ang kahit ano. Hindi ko rin po tinakasan ng responsibilidad ko. Tumingin siya kay Althea at kung sakaling wala na kaming pera bukas, hindi ko po hahayaang magudum ang anak ninyo. Saglit na katahimikan. Anak, isipin mong future mo. Gumit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-alinlangan si Althea. Ma, noong iniwan ko siya dahil sa pera, doon ako nawalan ng future. Ngayon, kahit wala kaming milyon, sigurado ako sa taong kasama ko. Hindi nakasagot ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, tahimik itong umalis. Nang maisara ang pinto, napaupo si Althea at napaiyak. Lumapit si Christoph at yunakap siya. Pasensya ka na kung hindi kita mabigyan ng marangyang buhay. Bulong niya. Umiling si Althea. Hindi kita kailangang maging milyonaryo. Kailangan lang kita maging totoo. Sa yakap na iyon, mas tumibay ang kanilang samahan. Ngunit kinabukasan, may dumating na balitang magpapayanig sa kanilang mundo. May nag-file ng complaint laban kay Christoph. Kaugnay pa rin sa dati niyang investment. Kahit nabayaran na ang settlement, may isang maliit na kumpanya na humahabol pa ng danyos. Halos wala nang matitira sa kanilang ipon kung kakailanganin nila ang abogado. Tahimik na nag-isip si Christoph. Ito na ba ang huling pagsubok? Oo, sabi niya sa sarili. Ito na. Sa pagkakataong ito, hindi siya tatakbo. Hindi siya magpapanggap. Haharapin niya. At kung sakaling bumalik siya sa pinakasimpleng buhay, kung mawalan man sila ng natitirang ipon, handa na siya. Dahil hindi na pera ang pinanghahawakan niya, kundi ang kamay ni Althea na mahigpit na nakahawak sa kanya. Sa gitna ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, mas malinaw ang isang bagay. Hindi na sila sumusubok yumaman. Sinusubok na lamang sila ng buhay. At sa bawat pagsubok, mas lalo nilang napapatunayan ang tunay na kayamanan ay hindi nauubos, hindi nininakaw, at hindi nawawala kapag nabura ang mga zero sa bank account. Ngunit ang susunod na kabanata ang magtatakda kung tuluyan ba silang luluhod sa tadhana o tatayo ng mas matibay pa kaysa dati. Hindi na nagulat si Christoph nang matanggap niya ang opisyal na sulat. Kahit nabayaran na ang malaking settlement, may isa pang kumpanyang nadamay sa dating real estate project ang humahabol ng karagdagang danyos. Maliit kumpara sa dating milyon, ngunit para sa kanila ngayon, napakalaki na. Halos katumbas ng lahat ng kanilang naipon sa nakaraang mga buwan. Tahimik niyang inilapag ang sulat sa mesa. Nasa harap niya si Althea, nagtitimpla ng kape. "Ano yan?" tanong nito. "Inaakala kong tapos na ang lahat," sagot niya. Hindi na niya kinailangang ipaliwanag pa. Nabasa na ni Althea ang laman ng papel. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito, ngunit hindi ito nagpanik. "Magkano?" mahinang tanong. Halos lahat ng natitira. Tahimik ang silid. Walang iyakan, walang sigawan. Pagod na sila sa drama ng pera. "Kung babayaran natin?" tanong ni Althea. "Babalik tayo sa wala. At kung hindi, mas lalaki pa." Huminga ng malalim si Althea. "E di bayaran natin." Napatingin si Christoph sa kanya. "Sigurado ka?" Ngumiti ito, hindi marangya, hindi pilit, kundi payaka. "Hindi na ako takot sa wala, naranasan na natin." Sa mga sandaling iyon, may kakaibang lakas siyang naramdaman. Hindi galing sa bank account, hindi galing sa negosyo, kundi galing sa taong kaharap niya. Kinabukasan, pumunta sila sa abogado. Ipinaliwanag ang sitwasyon. Nagkasundo sa halagang mas mababa kaysa sa hinihingi. Ngunit sapat para tuluyang maubos ang kanilang ipon. Habang pumipirma si Christoph sa huling dokumento, hindi na nanginginig ang kamay niya. Wala nang takot, wala nang panghihinayang. Para bang sa bawat pirma, unti-unti niyang ibinibigay ang huling bakas ng kanyang dating kayamanan at tinatanggap ang buong katotohanan ng kanyang bagong buhay. Paglabas nila ng opisina, tahimik silang naglakad. "Ubos na," sabi niya. "Oo," sagot ni Althea. Saglit silang tumigil sa gilid ng kalsada. Maingay ang paligid, dumadaan ang mga jeep, mainit ang hangin. Karaniwan, simple. "Anong pakiramdam?" tanong nito. Napaisip si Christoph. "Magaan." Natawa si Althea. "Baliw ka ba?" "Oo," sagot niya sabay tawa.
Baliw na hindi na kailangang magpanggap. Sa unang pagkakataon mula nang nanalo siya sa loto, wala na talagang natitira. Walang mansyon, walang investment, walang milyon. Ang meron lamang, isang maliit na linuupahang apartment, isang trabaho sa talyer, isang babaeng piniling manatili. Kinagabihan, kumain sila ng instant noodles. Walang karne, walang espesyal, ngunit habang magkatapat silang kumakain, napansin ni Christoph ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Althea. "Anong iniisip mo?" tanong niya. "Na dati, iniwan kita dahil wala kang maibigay na luho," sagot nito. "Ngayon, kahit wala na talaga tayong pera, mas buo ang puso ko." Tumahimik siya. "Althea, kung sakaling bumalik ulit ang pera," umiling ito. "Huwag na nating isipin. Mas mahalaga kung anong klaseng tao tayo kapag wala." Napangiti si Christoph. Tama siya. Mas madaling mahalin kapag may pera. Mas mahirap manatili kapag wala. At sa sandaling iyon, alam niyang nasubok na sila. Hindi sa harap ng marangyang hapunan, kundi sa harap ng isang mangkok ng instant noodles. Habang nakahiga sila sa manipis na kutsyon, magkatabi, walang aircon, walang katahimikan sa labas, may kapayapaan sa loob. Ngunit ang huling kabanata ay hindi tungkol sa pera. Hindi tungkol sa pagkalugi, kundi tungkol sa kung anong susunod nilang pipiliin. Kapag wala nang natira, kundi ang isa't isa. At doon magtatapos ang kanilang kwento. Hindi bilang milyonaryo at babaeng mahilig sa luho, kundi bilang dalawang taong natutong mahalin ng walang kondisyon. Lumipas ang ilang buwan. Wala pa ring milyon. Wala pa ring mansyon. Ngunit may unti-unting nabubuong bagong buhay. Mas naging masipam si Christoph sa talyer dahil sa kanyang reputasyon at sipag, dumami ang regular na kliyente. Hindi man malaki ang kita araw-araw, sapat ito para makabayad ng upa, makakain ng maayos at makapagtabi ng kaunting ipon. Hindi na para sa luho, kundi para sa seguridad. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng makina, lumapit si Lando. "Pare, napapansin ko, iba ka na." "Paano?" tanong ni Christoph. "Dati, parang may hinahabol ka lagi. Ngayon, parang kampante ka na." Napangiti siya. "Siguro dahil dati, akala ko pera ang sukatan ng halaga ko." Natawa si Lando. Ngayon, tao na ulit ako." Sa kabilang banda, si Althea naman ay nagsimulang magbenta ng lutong ulam sa kanilang lugar. Simpleng putahe, lutong bahay. Sa una, 5 lang ang bumibili, hanggang sa dumami. Masarap kasi may kasamang pagmamahal, biro ng isang suki. Isang gabi, habang binibilang nila ang maliit na kinita, napatingin si Christoph kay Althea. "Alam mo," sabi niya, "kung hindi ako nanalo sa loto, baka hindi tayo natuto." Tumanggo si Althea. "Kung hindi kita iniwan, baka hindi ko nakita ang mali ko." Tahimik silang nagkatitigan. Ang dating babaeng inuuna ang branded na bag at mamamahaling kainan ay ngayon masaya na sa palengke at simpleng kusina. Ang dating lalaking takot mawalan ng pera ay ngayon handang mawalan ng lahat, basta hindi ang kanyang prinsipyo. Makalipas ang 1 taon, nakapag-ipon sila ng sapat para makapagbukas ng maliit na sariling talyer. Hindi enggrande, hindi sosyal. Isang maliit na pwesto sa kanto. Sa karatula nakasulat, "Christoph's Auto Repair, maaasahan at tapat." Sa ilalim nito, maliit na sulat kamay, kasama si Althea. Sa araw ng pagbubukas, walang banda, walang ribbon cutting, ngunit puno ang puso nila. Habang pinapanood ni Christoph ang unang customer na pumasok, napahawak siya sa kamay ni Althea. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" "Sa hindi pag-alis." Ngumiti ito. "Salamat din sa pagpapatawad." Tahimik silang nagkatitigan. Hindi na nila kailangang balikan ang nakaraan. Hindi na mahalaga ang 200 milyong na minsang dumaan sa kanilang buhay. Dahil napatunayan nilang ang pera kayang magpabago ng tao, kayang magpagulo ng relasyon, kayang magdulot ng inggit at kasakiman.
ngunit hindi nito kayang bilhin ang pananatili ng pusong natutong mahal ng totoo. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa harap ng kanilang maliit na pwesto, tinanong ni Althea, "Alam mo," sabi niya, "kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon na manalo ng 200 milyon, tatanggapin mo ba?" Napangiti si Christoph. "Kung dati, oo agad. Ngayon, hindi ko na kailangan." "Bakit?" "Dahil nahanap ko na ang tunay na yaman." "At ano yon?" tanong niya, kunwari hindi alam ang sagot. Tinignan niya ito ng diretsyo. Yung taong nanatili kahit wala nang natitira. Natawa si Althea, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sa simpleng kalsadang iyon, sa ilalim ng ilaw ng poste, 2 paong minsang nalamon ng pera ang muling nabuo ng kahirapan. At doon nagtapos ang kanilang kwento. Hindi sa tunog ng palakpakan, hindi sa harap ng enggrandeng tahanan, kundi sa tahimik na pangakong hindi na nilang hahayaan ang pera ang magdikta ng kanilang pagmamahal. Aral ng kwento. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng zero sa bank account, kundi sa tibay ng pusong nananatili kapag nabura na ang lahat ng iyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi umaasa sa luho. Ito'y lumalalim sa gitna ng pagsubok.